Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Isa pang iligal na paggawa ng paputok sa Barangay Bacayao Norte, Dagupan City, nabisto. Nasa 45 kabahayan sa Cabanatuan City, nasunog. Ilang pananim sa Atok Benguet na balot ng frost o andap. At kalakalan ng bilog na prutas, lumakas ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Ang latest sa presyuhan, alamin live! Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nabisto ng otoridad ang isa pang iligal na paggawaan ng paputok sa Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Kambal na sospek, arestado. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Pasado alas 8 ng gabi noong Sabado nang isagawa ng mga operatiba ng Criminal Investigation Unit at Police Station 2 ng Dagupan City Police Office ang bypass operation kontra sa kambal na suspect na umano'y nagbebenta ng iligal na paputok sa kanilang mismong bahay sa Barangay Bacayao Norte. Binentahan ng mga suspect ng 300 piraso ng kwitis ang nagpanggap na posture buyer. Nagkakahalaga ang iligal na paputok ng 2,100 pesos na nagsilbing marked money. Inaresto agad ang mga suspect na edad 39 at parehong tricycle driver. Sa pagsisiyasat ng Dagupan City Police, nadiskubre sa loob ng bahay ng mga suspect ang mga raw material at kemikal na ginagamit sa paggawa ng iligal na paputok. Bukod sa kwitis, nakumpiska rin sa operasyon ang hinihinalang mga sangkap sa paggawa ng pasabog at iba't ibang manufacturing materials at paraphernalia. Wala pang pahayag ang mga nahuling suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Samantala, arestado rin sa bypass operation ng iligal na paputok ang 27 anyos na lalaking tubong sitio Silungan, Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City sa parehong araw. Isinagawa ng Criminal Investigation Unit at Police Station 6 ng Dagupan City Police Office ang operasyon. Nakumpiska sa suspect ang isang piraso ng Super Dark Bomb, Plapla, 6 na piraso ng Jumbo Weasel Bomb, 8 C2 Bomb, 8 Small Dark Bomb at isang dynamite. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 7183 o Firecracker Law. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang suspect. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sugatan ang mag-ama matapos na sumabog ang mga biniling paputok sa Santa Barbara, Pangasinan. Nakatutok, Sandy Salvacio. Sa kuha ng CCTV camera sa tindahan na ito sa Barangay Maronong, Santa Barbara, Pangasinan, makikita ang lakas ng shockwave mula sa isang pagsabog. Kita rin sa video ang usok at pagtama ng ilang paputok sa gilid ng tindahan. Ang pagsabog mula raw sa mga paputok na dala ng mag-amang sakay ng motorsiklo. Nagtamo ng matinding sugat sa paa ang ama na driver ng motorsiklo, sugatan din ang minor de edad niyang anak. Dinala ang mag-ama sa ospital. According doon sa tatay, ipinahawak daw niya yung paputok na bilhin nila, which is kwitis po yata, dito sa anak. Sumayad na yung hawak niya na paputok doon sa kalsada or dito sa may dito sa may tambutso ng kanilang motor. Kaya siguro yun na naging sanhi, nagkaroon ng friction, pumutok yung kwitis. Sa tindi ng pagsabog na sunog ang harapang bahagi ng motorsiklo. Naabutan pa raw ng ilang residente na nasusunog ang damit ng nakatatandang biktima kaya binuhusan nila ng tubig. Umabot din daw ng ilang metro ang impact ng pagsabog. Yung bumbilya nila sa second floor bumagsak din sa lakas ng... Pero hindi niya rin masigurado kung talagang pero hindi naman daw babagsak yun kung hindi naman daw nagsabog. Sumabog, nagulat kami kung ano yun. Di lumabas kami. Yung alikabok, hanggang doon, makapal. Makapal yung alikabok. Nabasag din daw ang bintanang ito dahil sa mga tumalsik na debris mula sa pagsabog. Sa investigasyon ng pulisya, galing San Carlos ang mag-ama at dumayo pa sa Santa Barbara upang bumili ng paputok. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga biktima. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon.
Nasunog ang nasa 45 bahay sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Hindi bababa sa 70 pamilya ang apektado. Narito ang report. Nasunog ang nasa 45 na kabahayan sa Barangay Matadero, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Mag-aalas 3 ng hapon noong Sabado. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials. Pahirapan daw ang pag-apula sa sunog dahil masikip sa lugar. Nabot po siya ng third alarm, kaya po nagrespondihan na yung mga katabing bayan. Kaya naging mabilis yung pagkalat ng apoy. Most kasi mga build doon ng ibang mga bahay doon, mga combustible material. Saka yung nga po yung dikit-dikit yung bahay, congested siya. Kaya po naging mabilis yung pagkalat. Tapos yung factors na rin po, yung lakas ng hangin. Hindi bababa sa 70 pamilya ang apektado sa sunog. Karamihan sa kanila walang naisalbang gamit. Bigla po siyang lakas. Hindi po malaman kung paano po nangyari yung apoy. At yung apoy po kasi nung pagsabog daw po na binuhusan daw po ng tubig, hindi po naapula. Pansamantalang tumuloy sa kalapit na simbahan ang mga apektado sa sunog, habang ang ilan pansamantala munang nakitira sa kanilang mga kaanak. Pinili naman ng ilan na manatili muna sa covered court ng barangay. Hindi naasahan eh. Kahit paano, pagdidiwan pa rin po. Pagdidiwan pa rin po yung New Year. Kahit na ganito. May ilang mabubuting loob na naghatid ng tulong sa mga biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog at kung magkano ang danyo sa insidente. May nagkawang gawa ito sa mga ito. Ipamigay ito sa mga nasunugan. Kaya lahat naman gusto din ako nagpapasalamat sa mga tumulong at saka sa tutulong at talagang kailangan namin ng tulong. CJ Turida, One North Central Luzon. Samantala, kalakala ng bilog na prutas ilang araw o sa ilang pamilihan sa Pangasinan lumakas ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, mabenta na yung mga prutas na ibinibenta sa iba't ibang mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. 3 araw bago ang pagsalubong ng bagong taon, siksikan na ang mga bumibili ng prutas sa Mangaldan Public Market. Isa si Wilma sa mga maagang bumili ng prutas kaninang umaga. Kasi pag sa 31 po, siksikan na po siya. 12 piraso ng bilog na prutas ang binili ni Merlin. Taon-taon daw itong tradisyon ng kanilang pamilya bago nila salubungin ang bagong taon. Bahagi na raw ng taon-taong tradisyon ng pamilya sa pagsalubong sa bagong taon. Oo, hanggat kaya, kompleto. Para daw sa masagana. Swerto. Bahagyang tumaas ang presyo ng mga bilog na prutas. Mabibili sa 15 hanggang 35 pesos kada piraso ang mansanas, peras at orange. Nasa 20 hanggang 25 pesos naman ang kada piraso ng kiwi at lemon. 100 piso ang presyo ng kada net ng kiat-kiat. Nasa 200 pesos naman ang kada kilo ng ubas at longgan. Habang nasa 50 hanggang 75 pesos naman ang kada piraso ng pinya at melon. Mabibili sa 100 hanggang 250 pesos ang kada piraso ng pakwan. Mahal po, madam. Pero ang maganda ngayon, medyo malaki yung mga Oo, sizes. Yun ang maganda. Pinagkaibig ngayon. Pero yung talagang, alam mo na, pag December, madam, nagmamahalan lahat. Opo. Asahan daw, natataas pa ang presyo ng prutas bukas hanggang sa bispiras ng bagong taon. Chris, dito naman sa Dagupan City ay napakarami na rin yung mga nagbebenta ng mga prutas. Kung kaya actually dito nga sa may downtown area o sa may A.B. Fernandez Avenue ay nagkakaroon ng traffic build-up dahil sa hile-hilera na magkabilaan na yung mga nakapwesto na nagbebenta ng prutas, mga nakakariton and even yung mga nakastalls. Kagaya sa Mangaldan Public Market ay medyo may kataasan din ng presyo ng prutas, especially doon naman sa mga local fruits gaya ng pakwan, mangga, pinya, dalandan, medyo may kataasan ang presyo. Bagamat ayon sa mga negosyante, possible daw na wala naman ng magiging pagtaas sa presyo hanggang sa mga susunod na araw, lalo na doon sa mismong bisperas ng bagong taon. May mga nakaantabay dito, Chris, na mga personnel from DCPO para matiyak syempre yung safety ng mga namimili, ganun din ng mga nagbebenta at maiwasan nga yung posibleng pandurukot na karaniwang sinasamantala ng mga kawatan kapag ganitong napakaraming mga tao na namimili ngayong holiday season. Chris?
Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang pananim sa Atok Benguet na balot ng frost o andap dahil sa pagbaba ng temperatura. Sundan sa report. Sa mga kuhang video na ito, makikita ang pagtama ng andap o frost sa mga pananim at maging sa mga halaman sa bahagi ng Barangay Paway, Atok Benguet. Naitala ito kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, bumaba ng hanggang 10.6 degrees Celsius ang temperatura sa Atok kaninang umaga. Isa yan sa mga dahilan ng pagkakaroon ng andap sa mga pananim. Inaasahang mas lalamig pa sa mga bulubundukin o matataas na lugar sa Northern Luzon pagsapit ng Enero at Pebrero dahil sa amihan. Sa kabila ng pagtama ng andap sa mga taniman ng gulay, wala namang nakikitang problema sa supply ng highland vegetables, na nanatiling marami ang supply ng gulay. Hindi na rin daw masyadong apektado ang mga pananim dahil karamihan sa mga gulay ay aanihin na. Medyo lumaki na kaya kayang-kaya kung maliit lang mga kwan, medyo madali siya. Alam na rin daw ng mga magsasaka kung ano ang mga dapat gawin sakaling tamaan ng andap ang mga pananim na gulay sa Benguet. May mga intervention ang ginagawa mga magsasaka para hindi masira ang mga pananim. Sa madaling araw, alas 3, ganun, alas 4, kung baka na anuhan ng yung ice sa rainbows din, ganun. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Hulikam ang pagbagsak ng isang pine tree sa Leonard Wood Road sa Baguio City. Nahilan ito ang mga kawat kaya pati ang ilang poste ay natumba. Sinakop din ng puno ang 4 na lane ng kalsada. Tinamaan ang 5 pribado at pampublikong sasakyan. Walang naiulat na nasaktan. Ang tukod ng traffic hanggang 10 kilometro ang haba. Umabot ng mahigit sa 4 na oras bago natanggal ang puno. Ayon sa Benguet Electric Cooperative, maghahating gabi nang maibalik ang kuryente sa mga naapektuhang barangay. Patay ang 66 anyos na lalaki matapos tamaan ng ligaw na bala sa Mabalacat City, Pampanga. Naka-alerto Jewel Fernandez. Nasawi ang 66 years old na si Raul Pangilinan ng tamaan ng ligaw na bala sa Pampanga habang nakaupo sa labas ng kanilang bahay noong besperas ng Pasko. Bigla nga sabi niya, sino nang bato? Parang kasi tinamaan siya sa dibdib Hindi niya alam, akala niya may binato lang siya. Tapos, ilang sandali, nakita na may dugo yung kamay, yung dibdib niya ng relative niya. At eventually, namatay na siya sa ospital kasi nga, yung bala na tumama sa kanya, yung nag-slide papunta dun sa puso niya. Sabi ng Pampanga Police, walang pulbura at kahalintulad daw ng ginagamit ng pamatay ng ibon ang ginamit na bala. Airgun ang gamit Wala pang naarestong suspect pero may person of interest na ang pulisya at inaalam kung nakainom ba ito noong nagpaputok ng ligaw na bala. Ongoing po yung monitoring natin ngayon doon sa POI natin at ready na rin po natin yung mga documentation for filing of appropriate charges doon sa ating POI. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kaanak ng batang nasawi sa pagsabog sa Dagupan City, humihingi ng hustisya. Tutukan sa report. Kasalukuyang nakaburol sa kanilang bahay sa Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City, ang mga labi ng 7 taong gulang na si Catherine Chandrea Crespo, isa sa 2 nasawi sa nangyaring pagsabog sa lugar noong Pasko. Selyado ang kabaong ng bata dahil sa matinding pinsala ng sunog sa kanyang katawan. Malambing, masayahin at mapagmahal sa kanyang mga kapatid kung ilarawan ng kanyang ina si Catherine na isang grade 1 pupil. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na mahal po namin siya. Sana po ng araw bumalik po siya sa amin. Matinding trauma raw ang nangyari sa kanilang pamilya. Nakatagdang ilibing ang mga labi ng bata sa January 2, 2026. Kailangan din namin ng justice para sa kanya.
kami namin yun. Emosyonal ang barangay chairman ng Bacayo Norte sa pangyayari. Ikinagulat daw ng mga opisyal ng barangay ang pagkakaroon ng imbakan ng paputok sa kanilang lugar. Po natin. Kasi palagi naman kami nagpapaalala sir sa kanila. Umaga, tanghali, hapon na umiikot kami kasama ang PNP. Kasi hindi naman kami nagkulang kasama ang PNP sir na nagpapaalala sa kanila. Hanggang ngayon hindi pa malinaw sa pulisya kung ano ang totoong sanhi ng pagsabog. Patuloy ang kanilang investigasyon. Nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple injuries and damage to properties na may kaugnayan sa Republic Act 7183 o Firecracker Law ang may-ari ng bahay na dinala sa ospital noong Sabado. Nasa hospital po siya kasi sabi po ng jailer natin is nagkaroon po siya ng tubig sa baga. Patuloy pa rin na sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Halos 11,000 piraso ng mga iligal na paputok, pyrotechnic devices at mga boga na nakumpiska ng Pangasinan Police pinagsisira. Ang detalye sa report. Bahagi ito ng isinagawang ceremonial destruction ng mga nakumpiskang iligal na paputok at pyrotechnic devices sa Pangasinan Police Provincial Office grounds sa Lingayen, Pangasinan noong Sabado. Bukod sa mga illegal firecracker, may mga nakumpiska ring boga o improvised cannon. Aabot sa halos 11,000 piraso ng mga iligal na paputok at boga ang nakumpiska ng iba't ibang himpilan ng pulisya sa Pangasinan simula December 16 hanggang December 26. Nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit 87,000 pesos. Isa-isang inilublob sa mga drum ng tubig ang mga nakumpiskang illegal firecracker. Gamit ang maso, sinira rin ang mga nakumpiskang boga. Ang iba pang nakumpiskang illegal na paputok, binuguhan ng tubig ng mga bombero. Ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at holidays ditong kaming New Year ay dapat ay tahimik lang at peaceful. Walang dapat mangyaring disgrasya. Bagamat taon-taon na raw na problema ang mga iligal na paputok, saan na raw maging maingat ang publiko at iwasan na ang paggamit nito. Tiniyak ng Pangasinan Police na paiigtingin pa ang kanilang operasyon kontra paputok ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Kailangan mas maingat tayo at paigtingin natin ang pagtatrabaho laban sa mga illegal na paputok. Patuloy rin ang Oplan paalala iwas paputok ng Bureau of Fire Protection. Hanggang maaari raw, gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay sa pagsalubong ng New Year. Yun naman po, lagi po nating paalala sa kanila na iwasan po ang magkaroon ng sunog. So mas maganda po na mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon na tahimik at walang aksidente. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, bentahan ng paputok sa Dagupan City 24 oras na, 3 araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Sundan sa report. 24 oras na ang bentahan ng paputok sa Dagupan City. Dumami na ang mga mamimili, lalo na tuwing gabi hanggang sa madaling araw. Opo, 24 hours na kami ngayon. Dahil sa gabi bumibili mga tao, may mga biyahero. Opo. Isa sa maagang bumili si Mark mula sa Mangaldan, Pangasinan. Luces ang kanyang binili para ligtas daw gamitin ng kanyang anak. Delikado po sa mga bata. Ano binili niyo, sir? Ano lang, lucis lang. Bantay sarado ng otoridad ang firecracker zone. Layo ng otoridad na matiyak na walang magpupuslit na magbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Bukod sa firecracker zone, binabantayan din ng Dagupan City Police Office ang mga illegal reseller ng paputok na karaniwang nasa mga barangay. Hihigpitan po namin itong pag-ano ng paputok. Tapos sa information dissemination, gagawin early deployment ng police. By 30, nandun na sa bawat barangay ang police, tigda-2. Tapos mag-oplan bandilyo sila, kakatok sa mga bahay, makikiusap. Nag-deploy na rin ang DCPO ng karagdagang 2 pulis sa kada barangay na mag-iikot para matiyak na walang mga iligal na gumagawa at nagbebenta ng paputok sa mga barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Beep 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 sa mga motorista, kung diesel ang gamit nyo, humabol na sa pagpapakarga mamaya. Batay kasi sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag na 60 centavos kada litro ng diesel simula bukas. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina.
habang may 60 centavos na dagdag presyo rin sa kada litro ng kerosene. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Bentahan ng mga paputok at pailaw sa Ilocos Norte matumal ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Ang detalye sa report. Matumal daw ang bentahan ng paputok at pailaw sa San Nicolas, Ilocos Norte. Paisa-isa pa lang daw ang bumibili, 3 araw na lang bago ang pagsalubong ng bagong taon. Nakapwesto ang mga negosyante ng paputok sa gilid ng kalsada malapit sa isang mall sa bayan. Tumaas ngayon sir eh. Ilang porsyento po? Mga 200 yung ano po, dati yung kwitis 1,000, ngayon 1,200. Mahina rin daw ang kalakalan ng paputok at pailaw sa Lawag City. Mga balikbayan pa lang daw ang karaniwang mga customer. May mga minor de edad na gustong bumili pero pinagbabawalan ng mga negosyante. Tumaas ng hanggang 20% ang presyo ng paputok. Kakaunti raw kasi ang stocks ng supplier. Wala namang pagbabago sa presyo ng pailaw. Umaasa ang mga negosyante na dadagsa ang mga mamimili habang papalapit ang pagsalubong ng bagong taon. 5 pesos po yung tinaas ng kwitis. Sweeties? Yes po. Bakit daw tumaas, ma'am? Kulang daw sa stock. Umabot sa mahigit 200 na boga o improvised cannon ang nakumpiska ng mga otoridad sa iba't ibang bayan at syudad sa Nueva Ecija. May ilan ding nakumpiskang iligal na paputok. Bawal po talaga yung kahit na yung watusi. Ang pakiusap ko po sa ating dito sa Nueva Ecija, sa Noviciano po natin, sumunod lang muna po tayo para wala tayong maging problema. Wala pa kasi ngayon dahil maaga pa tayo. Wala pa talagang nagtitindahan. Bukod sa PNP, hinigpitan din ng BFP ang kanilang kampanya kontra paputok upang matiyak ang ligtas na pagsalubong ng bagong taon. Nagpaalala rin ng mga otoridad sa mga negosyante ng paputok na bawal magtinda sa labas ng itinalagang firecracker zone. Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Mga alternatibong pampaingay tulad ng torotot naglipana na sa mga pamilihan. Sundan sa report. Tradisyon na ng mga Pinoy ang maingay na pagsalubong ng bagong taon. Nariyan ang paggamit ng mga paputok at syempre hindi mawawala ang torotot. 3 araw na lang bago ang pagsalubong ng 2026, nagkalat na ang mga nagbebenta ng turotot sa Dagupan City. Para iwas po sa disgrasya, yung di po maputukan, tsaka mas safe po yung turotot kasi mas komportable po sila. Dumarami na raw ang mga mamimili sa pwesto ni Ferdinand kahit pa tumaas ang presyo ng turotot. Tumaas ng konti. Yung dating kuha namin na 40, naging 42. Pag binibenta namin 45 ganun. 50. Samantala, nagpaalala pa rin ang otoridad na maging maingat sa pagbili at paggamit ng plastik na turotot. Sa isinagawang market monitoring ng Ban Toxics, lumalabas na may mga labis na hazardous chemicals ang ilang nabibiling turotot tulad ng lead, mercury, barium, chlorine at marami pang iba. Hinihikayat ng otoridad ang publiko na laging suriin ang label, kulay at materyales na ginamit sa mga turotot upang matiyak. Mga kapuso, wala pang nagbabadyang bagong sama ng panahon hanggang sa katapusan ng taon. Gayunpaman, may mga pag-uulan pa rin mararanasan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems gaya ng shearline, easterlies at amihan. Sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong northern at central Luzon. Pero maging handa pa rin sa may hina at kalat-kalat na ulan dala ng amihan sa ilang probinsya. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, muling mapapanood ang taunang countdown ng Kapuso Network sa December 31. Rehearsal pa lang ng Kapuso Countdown to 2026, ramdam na ang energy.
Dapat daw abangan ang performance ni Raver Cruz at Rojon Cruz na puspusan sa rehearsal. Ready na rin para sa New Year ang dance moves ng ex-PBB housemates na sila AZ Martinez, Vince Maristella at Lee Victor. Mga kapuso, sa December 31 na yan sa SM Mall of Asia, Seaside Boulevard, Pasay. Libre ang admission at magbubukas ang gates ng 6 p.m. Mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2026 sa GMA, 10:30 p.m. at sa official Kapuso online platforms. Pinakamalaking fireworks display sa Pampanga, dinayo ng libu-libong katao. Tunghayan sa report. Napaaga ang salubong ng 2026 sa Pampanga matapos magliwanag ang kalangitan sa kulay, tunog at saya ng engranding fireworks display na ginanap sa Clark. Dinayo ito ng libu-libong katao. Ito na ang ika-4 na taon ng Fireworks Festival. Ngunit ngayong taon, mas pinalaki at mas ginawang engrande ang selebrasyon sa isang 15 minutong makapigil hiningang fireworks display nitong weekend. Sunod-sunod na pagsabog ng kulay at liwanag ang bumalot sa buong lugar na nakasynchronize sa mga paboritong kanta na nagdaang taon. Sa bawat putok, may kasabay na hiyawan. Sa bawat islap, may kasamang paghanga. Para sa marami, hindi lamang ito isang palabas, kundi isang sandaling sabay-sabay na paggunita sa mga saya at pagbangon mula sa pagsubok ng nagdaang taon. Makikita sa mga ngiti at matang nagniningning na mga nanonood ang iisang mensahe, pag-asa. Pag-asang mas magiging maliwanag ang susunod na kabanata at kahit matapos ang isang taon, may mga liwanag tayong patuloy na dadalhin sa bagong simula. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 3 days na lang, 2026 na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.